Isang mapagpalang araw, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Karding. 35 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Aklan. Isa po ako sa masugid na listener ng inyong channel at hindi ko na mabilang pa ang mga napakinggan kong mga nakakatakot na kwento na nagpatayo ng aking balahibo. Ang ibabahagi kong istorya ay naging karanasan ng aking lolo Densyo sa kanyang kabataan, ang lolo kong lasinggerong albularyo. 1973, Aklan, Hilagang Kanluran ng Panay. Taong 1973, sa isang liblib na baryo sa Aklan, ay kilala ang pamilya ng aking angkan bilang magagaling na manggagamot at albularyo. Ang ganitong alternatibong makalumang panggagamot ay minana pa ng mga magulang ni Lolo Densyo sa kanilang mga ninuno. Sa panahong ito ay tanging si Lolo Densyo ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang na sina Nanay Saling at Tatay Gimo. Sa madaling sabi, ang aking lolo ay solong anak. Subalit, sa kapanahunan ni Lolo ay sadyang matigas at swail ito. Sakit siya sa ulo ng kanyang mga magulang. Simula sa pagkabata ay likas na ang pagiging makulit ni Lolo Densyo dahil sa pagiging palikero. Pati ang kanyang pag-aaral ay naapektuhan na din. Hindi man lang ito nakapagtapos sa elementarya at sa murang edad ay mas nakahiligan pa niyang dumiskarte para magkapera. Noong tumungtong siya sa tamang edad, doon nagsimula ang kanyang bisyo. Ang paninigarilyo at pag-inom ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan na hindi rin nagawang makapag-aral. Kwento pa ng mga magulang ko noon, Sir Eric, ang alak na syuktong ang madalas inumin o laklakin ng aking lolo Densyo. Ito ang kilalang alak sa taong dekada 70. At gawa ito sa rice wine o herbal liquor. Sa edad na 14 hanggang tumungtong sa edad na 21, ay naging talamak at tumador si Lolo sa kanilang lugar. Ni hindi man lang ito magawang tulungan ng kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Kaunti lamang ang kinikita ng kanyang Nanay Saling at Tatay Gimo sa panggagamot. Kaya kailangan pang umangkat ng kanyang ina ng mga isda para ibenta sa palengke at minsan na may naglalako ng mga kakanin. Minsan ay dumidiskarte ang aking lolo sa pagtatrabaho sa palengke bilang kargador ng mga gulay at ang kanyang kinikita ay napupunta lamang sa alak. Gabi na rin ito umuuwi sa kanilang bahay na lango sa alak. Sa pagiging lasinggero ni Lolo Densyo, ay hindi na niya napapansin na malaki na ang ibinagsak ng kanyang katawan. Halos butot balat na lamang siya ng mga panahong yun. Tila parang gasolina ang alak para sa kanya. Tuwing hindi nabubuhusan ng alak ang kanyang sikmura, ay matamlay ang kanyang katawan. Sa edad na 21, ay hindi pa naranasan ni Lolo Densyo magkaroon ng nobya at ilag ang kababaihan sa kanya. Sino namang babae ang magkakagusto sa isang walang pinag-aralan at ubod pa ng bisyo? Isa sa mga natitipuhan noon ni Lolo, ang dalagang si Maria. Si Maria ay nag-iisang anak ng mag-asawang may malaking tindahan sa kanilang lugar na madalas niyang bilhan ng alak. Maganda itong babae at maraming manliligaw. Pero pihikan daw itong babae at palaging nakakulong sa kanilang bahay o madalas bantay sa tindahan. Sobrang nahuhumaling ang aking lolo sa dalaga, kaya naglakas loob siyang ligawan ito. Ngunit hindi naman siya pinansin ng dalaga at tila nandidiri ito sa kanya dahil palagi siyang amoy chiko.
Tahimik noon ang gabi. Pasuray-suray na naglalakad ang aking lolo sa madilim na daan, pauwi sa kanilang bahay. Pasipol-sipol pa daw ito habang tumitingala at sinisipat ang bilog na buwan. Habang naglalakad siya, na halos sakupin na ang makitid na kalsada dahil sa walang balanseng paglalakad, ay isang mabangis na hayop ang sumalubong sa kanya. At dahil lasing noon ang aking lolo, ay hindi naman siya natakot sa nasabing hayop. Akala niya ay pangkaraniwan lamang itong itim na aso. Pinagmumura ng aking lolo ang nakaharang na hayop sa kanyang dinaraanan. Ngunit nanatili itong nakatayo at matalim siyang pinagmamasdan. Dahil nakainom nga si Lolo Densyo, ay pumulot siya ng tipak na bato at walang habas na itong binato. Bagamat kahit nasa impluwensya siya ng alak, ay nagawa niyang tamaan ng itim na aso sa ulo. Umangil ito ng malakas at walang pakundangan na sinunggaban si Lolo at sinakmal sa braso at hita. Ani umano ng aking mga magulang ay bumaon daw ang matatalas ng ngipin ng mabangis na hayop sa laman ng aking lolo. Sa lalim ng pagkakabaon ay nawala ang kanyang kalasingan at napasigaw ng malakas. Dumating sa punto na bumulagta siya sa lupa at kinaladkad ng itim na aso habang sakmal ang kanyang binti. Dinala siya nito sa malagong talahiban para doon siya tuluyang lapain. Sa pagkagising ng diwa ni Lolo, sa kalasingan ay napagtanto niya na isang aswang na nag-anyong aso o asbo ang nakaingkwentrong hayop. Magkakasunod siyang pinagkakagat ng nasabing nilalang. Bawat sigaw ay dama niya ang matinding sakit sa bawat pagbaon ng matutulis na pangil na tumatama sa kanyang mga buto. Akala noon ni Lolo Densyo ay katapusan na niya dahil unti-unti na siyang nanghina at marami na ang dugong nawala sa kanya. Akmang sasakmalin na siya sa lalamunan, ay wala siyang nagawa kundi ipikit na lamang ang kanyang mga mata para sa nalalapit niyang kamatayan. Napamulat na lamang siya ng mga oras na yon, Sir Eric, noong marinig niya ang sunod-sunod na hagupit ng latigo at malakas na pag-atungal ng mabangis na nilalang na lumalapa sa kanya. Nabunutan siya ng tinik sa lalamunan nang tumambad sa kanyang harapan ang kanyang tatay Gimo, na walang pigil na pinaghahampas ng buntot pagi ang aswang na may kasamang malulutong na mura. Bakas sa muka ng kanyang ama ang matinding galit sa halimaw na balak sanang biktimahin ng aking lolo. Kahit na matigas ang ulo, pasaway at lasinggero si Lolo Densyo, ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ng kanyang mga magulang, lalo na't nag-iisang anak lamang siya ng albularyo. Bawat paglapat ng buntot pagi sa katawan ng aswang ay nag-iiwan ito ng mahahaba at malalalim na sugat. Hindi lang daw basta latigo ang sandatang yun, Sir Eric, dahil may bertod pa itong kasama. Bukod dun ay binabad din ang buntot pagi sa banal na tubig na may kasamang orasyon ng kanyang ama. Hindi na pinakawalan ng tatay Gimo ni Lolo Densyo ang halimaw at sinigurado nitong mapapatay niya ang aswang, at nagawa nga nitong tapusin ang buhay ng nasabing nilalang na walang kahirap-hirap. Sa pagkasawi ng halimaw ay muli itong nanumbalik sa dating anyo na ikinagulat ng albularyo, dahil isa lamang itong nagbibinata na aswang at hindi pa ito masyadong banta para sa mga taga-baryo. Maaaring naligaw lamang ang binatang aswang sa kanilang lugar. Nagdulot ng matinding pangamba para sa isang albularyong ama ang pagkitil niya sa buhay ng binatang asbo, dahil may posibilidad na gumanti ang pamilya at kaanak nito.
Hinala noon ng tatay Gimo ni Lolo ang bangkay ng aswang sa malagong talahiban na may ilang dipa ang layo sa pinangyarihan. Wala nang sapat na oras para ilibing ito dahil kailangan niyang gamutin ang aking lolo. Inakay niya ang kanyang lasinggerong anak at natagalan sila sa pag-usad na marating ang kanilang kubo malapit sa lambak sa paanan ng malapad na sapa. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang kanyang mga magulang nang makauwi sila dahil agad siyang binigyan ng pangunang lunas na pigilan ng pagdurugo ng mga natamo niyang sugat. Tanging pinakuluan na dahon ng bayabas ang nagsisilbing panlinis sa malalim niyang mga pinsala. Mabuti na lang at walang tinamaan na maselang ugat. Kung hindi, tapos na ang buhay ng aking lolo. Dahil sa pangyayaring yun, ay pansamantalang nananatili ang aking lolo sa loob ng kanilang tahanan. Ilang araw siyang nakahilata habang naghihintay na humilom ang mga sugat. Sabik man siyang uminom ng alak ay hindi niya magawa dahil sa estado ng kanyang kalagayan. Tila karma sa kanya ang mga nangyari na maaaring magbigay daan para baguhin niya noon ang sarili. Sa mga dumaang araw, nagtataka ang nanay ni Lolo Dencio sa kanyang asawa sa pagbabago ng kinikilos nito. Madalas kasing tumungo ang kanyang asawa sa kabilang pangpang para kumuha ng ilang kawayan. Pinapatulis niya ang dulo nito at iniimbak sa loob ng kanilang kusina. Palaging inaalayan ng orasyon ng mga sandata at ilang mga gamit sa panggagamot, lalo't ang medalyon na madalas nakasabit sa altar. Isang araw, may dumating na mag-asawa sa tapat ng kanilang bahay. Galing pa ang mga ito sa kabilang baryo. Napag-alaman nila na may magaling na albularyo sa Karatig baryo at ang tatay Gimunga ni Lolo Dencio ang tinutukoy ng mag-asawa. Sabi pa ng magkatipan ay ipagagamot nila ang kanilang anak na mahigit 1 linggo nang nawawala sa sarili. Minsan mapanakit na ito na parang gustong pumatay ng tao. Hindi na kumakain at kadalasan kinakausap ang sarili. Wika pa ng mag-asawa ay nagawa nilang itali ang kanilang anak dahil masyado na itong mapanganib sa ibang tao. Handa raw sila magbayad ng malaki basta gumaling lang ang kanilang anak. Dahil literal na albularyo ang tatay ng aking lolo, ay hindi na ito nakatanggi pa na suriin ang anak ng mag-asawa sa mismong araw na yon. Malayo-layo din ang kanilang nilakbay at ayaw niyang masayang ito. Mabilis na kumilos ang Ginoo para ihanda ang mga dadalhin na gagamitin niya sa panggagamot, kasama ang mga abubot na kahoy ng sinukuan. Isinuot din ng albularyo ang medalyon na busog sa orasyon. Tay, pwede ba akong sumama? Siguro panahon na para matuto akong maging isang albularyo gaya mo. Tumatanda na ako na walang alam sa buhay. Marahil ito na ang tamang pagkakataon na matutunan kong maging isang mahusay na manggagamot. Ani Lolo Dencio sa kanyang tatay habang hinahanda ang mga gamit sa panggamot. Natuwa ang kanyang mga magulang sa pagbabago ng pananaw sa lasinggero nilang anak. Nak, masaya ako at natauhan ka na. Tama ka. Ikaw lamang ang magmamana ng aking karunungan sa larangan ng panggagamot. Ngunit, hindi ka pwedeng sumama sa akin dahil malayo pa ang lugar na pupuntahan ko at walang makakasama ang nanay mo dito sa bahay. Pangako anak, tuturuan kita na maging isang magaling na albularyo. Tugon naman ng kanyang tatay Gimo na abot langit ang ngiti. Gayon din ang kanyang nanay Saling na nakikinig sa usapan ng mag-ama. Sir Eric,
Walang kaalam-alam noon ang aking lolo na yun na ang huling sandali na masisilayan niyang ngumiti ang kanyang ama. Ang pagtungo nito sa kabilang baryo para gamutin ang anak ng mag-asawa ay hindi ang naging sanhi ng kanyang kamatayan, kundi namatay daw ang kanyang albularyong ama noong pabalik na ito sa kanilang baryo, sapagkat sa sarili nilang lugar natagpuan ang bangkay nito. Matapos nang sumama ng albularyo sa mag-asawa noong araw na yon, ay sinamahan ng aking lolo ang kanyang nanay. Umagang tapat ng lisanin ng haligi ng tahanan ng kanilang bahay. Nanatili lamang sa bahay ang aking lolo at siya ang gumagawa ng mga gawain dahil nagkataon na may parokyano ang kanyang ina na magpapahilot ng pilay na kababaryo lamang nila. Walang katumbas na kasiyahan ang namumutawi sa puso ng ginang sa biglaang pagbabago ni Lolo Densyo sa matuwid na daan. Tila kinalimutan na nito ang pag-inom ng alak. Lumipas ang buong maghapon kung saan kumakagat na ang dilim, ay bigla na lang kinabahan noon ng aking lolo, pati ang kanyang nanay nang mahulog ang isang babasaging baso sa lamesa na wala namang gumagalaw. Ayon kasi sa matatanda, isa yung masamang pangitain kapag kusang nababasag ang mga babasaging kasangkapan, lalo na't ang salamin. Ito'y may kaakibat na panganib o parte sa pamilya na mawawala. Natapos na lamang sila ng maghapunan hanggang sa sumapit ang katahimikan ng gabi ay walang Tatay Gimo na dumating. Kinakabahan sila at hindi mapakali. Nagawa pa nga noon ng kanyang nanay na magdasal ng taimtim na sana walang masamang nangyari sa kanyang asawa. "Nay, bakit wala pa po si tatay? Malapit na maghating gabi pero hindi pa rin siya nakakauwi." Kabadong tanong ni Lolo Densyo sa kanyang ina. "Baka doon na magpapalipas ng gabi ang tatay mo. Matulog ka na, Densyo, at malalim na ang gabi. Huwag masyadong magpupuyat lalo't kagagaling lang ng mga sugat mo. Ako na lamang ang maghihintay sa pagbabalik ng tatay mo." Sagot naman ng kanyang nanay Saling na bakas ang pangamba sa muka. Imbis na matulog noon ang aking lolo, ay naisipan na lamang niyang magtimpla ng 2 tasang kape. Hindi siya panawan ng antok sa labis na pag-aalala sa kanyang Tatay Gimo. Sinamahan niya ang kanyang inang malungkot na nakaupo sa pahabang bangko habang nakatanaw sa mababang bintana. Maliwanag ang paligid sa labas dahil maliwanag ang saklaw ng bilog na buwan. Bawat higop ng mainit na kape ay may kasamang malakas na kabog sa dibdib at hindi maipinta ang mga matang nakatanaw sa bintana na nag-aabang na masilayan ng haligi ng tahanan. "Anak, matulog na tayo. Mukhang hindi na talaga makakauwi ngayon ang tatay mo. Madaling araw na at kailangan ko pang maglako ng isda kinabukasan." Wika ng kanyang nanay na may malamyos na boses. Pagtango na lamang ng ulo ang naging tugon ni Lolo Densyo sa sinabi ng kanyang ina. Napapakamot ulo siyang lumapit sa bintana para isarado ito bago tumungo sa kanyang silid. Nasa kwarto na rin ang kanyang nanay pero batig niyang hindi pa ito matutulog sa labis na pagkabahala sa kanyang albularyong asawa. 3:00 noon ng madaling araw. Malamig at tahimik ang buong paligid habang nakahiga ang aking lolo at malalim ang iniisip. Tila pinagdamutan siya ng antok dahil sa kakaisip sa kanyang Tatay Gimo. Pinapakiramdaman din niya ng mga sandaling yun ang kanyang nanay sa kabilang kwarto na tanging manipis na amakan ang namamagitan sa kanila. Alam niyang hindi pa ito natutulog
dahil naririnig niya ang bawat usal na walang tigil sa pagdarasal ng Ama namin. At halos bigkasin na ang lahat ng uri ng panalangin. Habang nakahiga noon ang aking lolo, ay napabalikwas na lamang siya sa malakas na kalampag sa kanilang munting sala, na tila may matigas na bagay na tumama sa kanilang pintuan. Nagmamadali siyang lumabas sa silid para alamin kung ano ang bagay na yon. Pati ang kanyang nanay Saling ay napatigil sa pagdarasal at magkasama silang tumungo sa pinagmulan ng ingay. Akmang bubuksan na sana ni Lolo Densyo ang dahon ng pinto, ay bigla siyang pinigilan ng kanyang ina dahil nakarinig ito ng pag-angil ng isang mabangis na hayop. Saglit na napalingo ng ginang sa gawing kanan kung saan nakapatong ang botelya na naglalaman ng langis at bahagya itong kumukulo, hudyat na may masamang elemento o halimaw sa labas ng kanilang bahay. "Densyo, kunin mo ang buntot pagi sa pagamutang altar ng tatay mo. Mukhang may bisita tayo ngayon." Pabulong na wika ng kanyang ina na agad naman niyang nakuha kung ano ang pinupunto nito. Iniwan ng kanyang tatay Gimo ang buntot pagi sapagkat manggagamot lamang ito sa kabilang baryo at hindi na kailangan pa ang anumang armas. Matapos niyang makuha ang latigo ay muli siyang lumapit sa kanyang nanay na sumilip sa siwang ng dingding para alamin kung anong uri ng nilalang ang nasa labas ng kanilang bahay. Ani umano ng aking mga magulang, Sir Eric, ay kinuha daw ng kanyang ina ang latigo at matapang na binuksan ang dahon ng pintuan. Noong mabuksan niya ang pinto, ay isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng kanyang nanay Saling, dahil nasipat agad nito sa bahaging ibaba ang pugot na ulo ng kanyang albularyong asawa na halos dilat pa ang mga mata. Pati si Lolo ay nagimbal sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama. Imbis na lamunin siya ng takot, ay galit ang nabuo sa kanyang puso. Nag-umukilkil at nagsasalimbaya sa pandinig ni Lolo Densyo ang paghihinagpis ng kanyang ina habang umiiyak sa pagkasawi ng haligi ng tahanan. Kinuha ng ginang ang pugot na ulo at iginapos sa kanyang mga bisig. Kung ano ang nararamdamang sakit ng kanyang nanay ay gayon din ang saluubin ng aking lolo. Naibaling na lamang ni Lolo ang kanyang paningin sa gawing unahan. Sa madilim na bahagi ng magsalita ang isang nilalang na nakatayo sa talahiban. Nagbabaga ang mga mata nito at nangingitim ang buong katawan. Malakas ang kutob ng aking lolo na ang nilalang na yun ang salarin sa pagkasawi ng kanyang tatay Gimo. Masakit ba ang mawalan ng mahal sa buhay? Naniningil lang ako sa ginawa ng albularyong yan sa apo ko. Buhay ang kanyang kinuha, kaya buhay din ang kapalit. Bungad na wika ng nilalang sa mag-ina sa puntong yon. Biglang naalala ni Lolo Densyo ang itim na aso na umatake sa kanya noong mga nakaraang gabi na pinatay ng kanyang ama. Marahil lolo ito ng binatang aswang. Wala kang karapatan na paslangin ang aking asawa. Nararapat lang na mamatay ang apo mo dahil balak niyang patayin ang aking anak. Kayong mga nilalang na nagtatago sa dilim ang dapat mawala dito sa mundo. Pasigaw na wika ng ina ni Lolo na patuloy na umaagos ang mga luha. Sa galit ni Lolo Densyo ay kinuha niya ang latigo sa kanyang ina at walang alinlangan na sinugod ang halimaw. Ngunit hindi nanlaban ang nilalang. Bagkus tumakbo ito patungong kakahuyan. Nagtataka ang aking lolo kung bakit bigla na lang dinaga ang aswang na pumatay sa kanyang ama. Dalawa lang ang ibig ipahiwatig nito.
sapat na ang kanyang ama bilang kabayaran sa pagkamatay ng apo nito. O baka natakot sa buntot pagi na puno ng sagradong orasyon. Ang nagpapagulo lalo sa kanyang isipan kung nasaan ang katawan ng kanyang tatay Gimo. Marahil pinatay ang kanyang ama sa ibang lugar at kinain ang katawan nito. At ang ulo na may inihatid sa kanila para ipaalam na patay na ito. Hindi na nagawang habulin ng aking lolo ang halimaw at dinamayan na lamang ang kanyang nanay. Nay, ano na ang gagawin natin? Patay na si tatay at nawawala pa ang katawan. Ani Lolo Densyo at niyakap ang ina sa bahaging likuran habang nakaluhod sa lupa. Hahanapin natin ang katawan ng tatay mo, nak, at ipaghihiganti natin siya. Determinadong tugon ng kanyang ina. Sir Eric, bulalas na tinanong ng aking lolo ang kanyang nanay kung saang lupalop nila hahagilapin ang nawawalang pugot na katawan ng kanyang tatay Gimo at paano sila makakapaghiganti kung hindi naman nila kakilala ang tunay na anyo ng salarin. Lalo't alam niyang dayo lamang ang halimaw, ayon na rin sa sinabi ng kanyang ama noong patayin nito ang binatang aswang. Ako na ang bahala kung paano natin matutunto ng halimaw. Sa ngayon, ilagay muna natin sa maayos na himlaya ng tatay mo. Linta niya ng kanyang nanay Saling. Tumayo ito habang maingat na hawak ang pugot na ulo, papasok sa kanilang bahay. Nakasunod sa kanya ang aking lolo at nagawa pa noon lumingon sa paligid bago isara ang pintuan. Tumungo sila sa silid pagamutan ng yumaong albularyo at ipinatong ang ulo sa tabi ng altar na gawa lamang sa kahoy. Pinunasan ng ginangang natuyong dugo sa muka ng pugot na ulo ng kanyang asawa bago nagsindi ng kandila para alayan ng dasal. Halos hindi na natulog noon sina lolo at ang kanyang ina hanggang sa pumutok na nga ang araw. Tila hindi sinalba ng medalyo ng albularyo dahil madali lamang itong napaslang ng halimaw. Naisip na lamang ni lolo at ang kanyang nanay na hindi sapat ang taglay na espiritual ng medalyon para labanan at puksain ang kampon ng kadiliman. Marahil matutulis lamang na bagay ang maaaring kumitil sa buhay ng isang aswang. Sa pagsibol ng bukang liwayway, ay tinig ng ilang taga-baryo nila ang nagpagising sa kanilang mga diwa at kita sa mukha ng mga ito ang masamang balita. Saling, ang asawa mo, patay na. Naroon ang kanyang bangkay sa sakahan ni Namang Ato. Bungad na wika ng isang matandang babae at bakas sa mukha nito ang takot. Nagmadali na tumungo sina Lolo Densyo at ang kanyang nanay sa sakahan ni Mang Ato na may ilang metro lang ang layo sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Pagdating nila doon, Sir Eric, ay nagkukumpulan ng mga tao na animoy parang nanunood ng pagtatanghal. May mga nagbubulong-bulungan habang nakatakip ang mga kamay sa bibig. At ang iba na may nakadama ng pandidiri dahil sa kagimbal-gimbal na sinapit na kamatayan ng isang dakilang albularyo sa kanilang baryo na maraming natulungan na may sakit na hindi kayang pagalingin ng mga doktor. Inakala noon ni lolo at ang kanyang nanay na pinugutan lamang ng ulo ang kawawang haligi ng tahanan. Subalit noong makalapit sila sa bangkay, ay mas kahindik-hindik pa ang kanilang masasaksihan. Hindi lang pala ito pinugutan ng ulo, kundi winasak ang sikmura at nawawala ang mga lamang loob. Sabi ng mga naroroon ay isang mabangis na hayop ang pumatay sa albularyo.
at ang iba ay iniisip na aswang ang salarin dahil tanging halimaw lamang ang may kakayahan na pumaslang sa ganoong pamamaraan. Malapit sa bungad ng pinyahan nakahandusay ang bangkay ng ama ni Lolo. Habang nakatayo noon si Lolo Densyo kasama ang ilang kababaryo na nakapalibot malapit lamang sa bangkay ng kanyang ama, ay biglang umagaw ng atensyon sa kanya ang dalawang katao na nakatayo sa gitna ng pinyahan. Gayunpaman, kahit may kalayuan ng mga ito ay matutukoy niya kung sino ang dalawang yon. Walang iba kundi si Mang Ato at ang asawa nito na nakamasid sa kinaroroonan nila. Para kay Lolo Densyo, tila may kung anong kakaibang bagay na naglalaro sa kanyang isipan tungkol sa mag-asawang nagmamay-ari ng malawak na ektarya na taniman ng pinya. Alam naman natin lahat na ang Aklan ang isa sa pinakamalaking producer at sentro ng industriya ng pinya fiber at cloth ng bansa. Masyado kasi noon misteryoso para sa aking lolo ang pamilya ni Mang Ato. Sabi ng mga matatanda sa kanilang baryo ay nagmula pa sa panay ang mag-asawa at doon naninirahan ng buo nilang angkan. Nakabili umano ang mag-asawa ng malawak na lupain sa Aklan na pinagtaniman nila ng pinya. Katulong ang ilang kaanak na bihira lamang makasalamuha sa mga taga-baryo na nanggaling pang panay. Sa dulo ng sakahan malapit sa bahay ni Mang Ato ay naroon ang kabilang ilog na nagdudugtong sa karagatan patungong Boracay na hindi pa masyadong popular sa mga panahong yon. Dahil natagpuan na ang katawan ng kanyang tatay Gimo, ay nabawasan ang bigat sa dibdib ng kanyang nanay. Inuna nilang dalhin ang katawan sa punerarya sa tungkol ng mga taga-baryo na nagmagandang loob at nakiramay. Hinatid din ng kanyang nanay Saling ang pugot na ulo sa nasabing punerarya para muling ibuo sa katawan para mabigyan ito ng maayos at matiwasay na libing. Sir Eric, maraming nakiramay sa unang araw na burol ng tatay ni Lolo Densyo. Taos-puso silang nagbigay galang sa patay sa pagkawala ng isang magaling na albularyo. Ibinurol daw noon ng kanyang tatay Gimo sa kapilya malapit sa tahanan ng Kapitan del Barrio. Bawat mesa sa pinagbuburulan ay kanya-kanyang usapin tungkol sa malagim na kamatayan ng albularyo. Isang palaisipan para sa mga naroroon kung sino ang may sala at kung anong uri ito ng nilalang. Hindi rin umaalis sa tabi ng kabaong ang kanyang nanay Saling dahil nais nito palaging nasusulyapan ang mukha ng asawa sa salamin ng ataol. Sa ikatlong araw na paglalamay ay nagtataka ang aking lolo kung bakit hindi man lang nagawang makiramay ni Mang Ato at ang kanyang asawa. Mabango ang reputasyon ni Mang Ato sa kanilang lugar dahil marami itong natutulungang tao tuwing araw ng anihan sa kanilang sakahan ng pinya. Samantalang habang nakatayo ang aking lolo sa tabi ng kabaong at pinagmamasdan ng nakahimlay na ama, ay isang bagay ang bigla niyang napansin. Na nawawala pala ang suot nitong medalyon nung makita nila ang bangkay sa taniman ng pinya malapit sa pinyahan. Maaaring ang medalyon ang magiging susi upang malaman kung sino ang nasa likod ng nag-anyong halimaw na kumitil sa buhay ng kanyang tatay. Ngunit hindi noon inaasahan ni Lolo na sa susunod na araw ay mismong matutuklasan niya kung sino ang nasabing halimaw. Biyernes noon ng gabi, petsa 13 para sa ikalamang araw na burol ng kanyang ama. Magdadapit hapon ng araw na yon nang biglang dumating si Mang Ato at ang kanyang asawa para makilamay. Matapos sumilip ng dalawa sa kabaong ay nag-abot si Mang Ato ng sobre sa nanay ng aking lolo bilang abuloy.
Subalit walang kaalam-alamang mag-asawa na may mapanuring mata na nakasubaybay sa kanila na walang iba kundi ang aking lolo. Marami ang tao ng mga oras na yon, kaya hindi siya napapansin ng mga ito. Malakas ang kutob ni Lolo Dencio na may tinatagong lihim ang mag-asawa at nais niya itong alamin ng palihim. Sa puntong yon ay biglang sumagi sa isipan ni Lolo na puntahan ang bahay ni Mang Ato, lalo't pakiramdam niya'y magtatagal pa ang mga ito sa lamay. Nilisan ng aking lolo ang kapilya at mabilis na umuwi sa kanilang bahay para kunin ang buntot pagi at itak na palaging hinahasa noon ng kanyang tatay noong buhay pa ito. Nag-aagaw ang liwanag at dilim ng pasukin ni Lolo Dencio ang malawak na pinyahan. Maingat ang kanyang pagkilos dahil alam niyang mapanganib ang kanyang gagawin at maari siyang makasuhan sa panghihimasok sa pribadong lugar na walang pahintulot. Bawat hakbang ng kanyang mga paa ay tumutulo ang pawis na namumuo sa kanyang noo, dala ng kaunting pangamba. Dahil sa malawak nga ang nasabing sakahan, ay halos nilamon na ng dilim ang kapaligiran nang makalapit siya sa baluarte ng bahay ng mag-asawa. Sa bungad pa lang ay kakaiba na ang naramdaman ni Lolo. Nagtataka siya kung bakit nakapatay ang sindi ng mga ilaw. Dahil kung tutuusin ay may kuryente naman ang mga ito. Dahil abot sila ng gawad ng kuryente na kumukonekta sa bayan ng Kalibo. Batig niyang walang tao dahil patay ang mga ilaw. Mabuti na lang at umaho ng maliwanag na buwan, kaya't naaaninag niya ang buong paligid. Malaki ang bahay, kahit gawa lamang sa kahoy. Bukod pa roon, ay may isa pang malaking kubo na tingin niya'y imbakan ito ng mga inaaning pinya. Magaan ang bawat hakbang ng kanyang mga paa habang papalapit sa bahay ni Mang Ato. Nagawa pa nga noon sumilip ni Lolo sa siwang ng dingding para kumpirmahin na walang ibang kasama ang mag-asawa. Nang masiguro na walang tao ay tumungo siya sa bahaging likuran upang doon maghanap na maaaring pasukan. Malapit lamang ang likod bahay sa tabing ilog na tumugma sa mga naririnig niyang sabi-sabi ng mga taga-baryo dahil yun ang unang beses na nagawi roon ng aking lolo. Sir Eric, habang naghahanap ng lagusan si Lolo Dencio kung paano makakapasok sa bahay ni Mang Ato, ay bigla siyang nakarinig ng tunog ng makina ng bangkang dimotor na tila papalapit sa kanyang kinaroroonan. Tarantang naghanap ang aking lolo ng mapagtataguan sa isang malagong halaman, malapit lamang sa tabi ng malapad na ilog. Tahimik siyang nagmatsyag sa paparating na bangka hanggang sa gumuhit na nga sa kanyang paningin ng isang kalakihang sasakyang pandagat, lula ng 5 katao. 3 lalaki at 2 babae na sa tansya niya'y kapamilya ito ng may-ari ng pinyahan. Nang makadaong ang bangka sa tabi ng pangpang malapit sa maiksing tulay na pinagtatalian ng lubid ng bangka, ay agad na huminto ang makina at naunang bumaba ang 2 babae. Habang ang 3 lalaki ay tila may kung anong bagay na kinukuha sa nasabing bangka. Animoy, binuhusan ng malamig na tubig ang aking lolo nang makita niya ang pinagtutulungang buhati ng kalalakihan. Dahil katawan ito ng isang lalaki na wala ng buhay at may mahabang sugat sa lalamunan. Mas lalo siyang nilamon ng pangingilabot nang mailapag sa lupa ang bangkay ng isang lalaki. Dahil muling bumalik ang mga ito sa bangka at panibagong bangkay ng isang babae ang binuhat nila. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, ay lubos na kanyang nauunawaan na hindi pangkaraniwang tao ang taong lulan ng bangka. At masasabi niyang mga nilalang ito na tinatawag na aswang. Ngunit naguguluhan pa rin siya kung bakit sa pagiging misteryoso ni Mang Ato
ay hindi naman niya naramdaman na isa itong halimaw. Marahil, sadyang hindi pa ganoon kalakas ang kanyang presensya upang madama ang aura ng isang kampon ng dilim, katulad na lamang ng kanyang nanay Saling na isa lamang pangkaraniwang manggagamot. Di tulad sa kanyang tatay na malakas ang espiritual na pandama sa mga nilalang na nagmula sa karimlan. Ngunit kapag usaping pisikal na lakas ay hindi pa ganoon bihasa ang kanyang tatay Gimo. Dinala ng kalalakihan ng 2 sariwang bangkay sa malaking kubo na sa unang tingin niya'y simpleng imbakan o bodega lamang. Pumasok din sa kubong yon ang 2 babae na hindi nalalayo ang edad sa kanya, na may natatanging ganda at karisma. Balak ni Lolo Dencio na pumunta sa nasabing kubo para alamin ang gagawin sa 2 katawan ng tao. Subalit nagdadalawang isip siya na tumungo doon at baka mabisto siya at mahuli, lalo't malakas ang pang-amoy ng aswang. Buti na lang at may bertud at orasyon ng latigo. Kaya't isa ito sa dahilan kung bakit tila hindi siya nasinghot ng mga ito. At dahil desidido ang aking lolo, kahit na nangangatog ang kanyang mga tuhod ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa na palihim alamin ang gagawin ng mga ito sa mga sariwang bangkay. Nagmistula kasing gaan ng origami ang bawat paglapat ng kanyang mga paa sa lupa. Maiwasan lamang makalikha ng kaunting ingay. Sir Eric, kwento pa sa akin noon ni na ama't ina, noong sumilip daw ang aking lolo sa isang maliit na butas sa gawing likod ng malaking kubo, ay nagimbal siya sa kanyang mga natutunghayan. Ang kubo pa lang yon ay may malalim na sikretong tinatago. Hindi lang ito basta imbakan ng mga pinya, kundi nagsisilbing katayan. Malinaw niyang nasisilayan ang mahabang lamesa na may malaking tadtaran. Sa bahaging itaas ng lamesa ay may mga kadena na may palawit na kahugis ng malaking bingwit na nagsisilbing sabitan ng mga karne. Tulad ng kanyang inaasahan ay walang habas na isinabit ng kalalakihan ang 2 bangkay sa pakurbadang pinatulis na bakal na parang mga baboy. Nang maisabit nila ang mga katawan ng mga ito, ay tinanggal lang mga suot nitong damit at nagsimulang hilapin ang balat. Para silang mga matadero na kumakatay lang ng hayop. Matapos hilapin ang balat ay walang awa nilang hiniwa ang sikmura at kinuha ang mga lamang loob at inilagay sa isang malaking palanggana. Ang ginagawa naman daw ng 2 babae ay hiniwalay ang mga puso, baga at atay. Nilalagay nila ito sa isang styro chest. Nang matanggal ang lahat ng lamang loob, ay doon nagsimulang ihiwalay ang laman sa buto at inilagay sa isa pang malaking sisidlan na puro lamang laman ng tao ang nakalagay. Isa lang ang naiisip noon ng aking lolo, na maaaring katayan ng tao ang nasabing kubo at ang mga karne ay binibenta sa mga palengke sa karatig baryo at lalawigan. At sila ang tinatawag na mga aswang na meat trader. Lahat ng kahindik-hindik at karimari-marim na maruming gawain ng kapamilya ni Mang Ato ay malinaw na natuklasan ng aking lolo. Lubos na niyang naiintindihan kung bakit marangya ang buhay ng matanda. Dahil hindi lang sila basta pangkaraniwang tao, bagkus mga aswang na kumakatay ng mga tao na sinusuplay sa merkado. Bagamat hindi pa rin nasasagot ang kanyang nais alamin kung sino talaga ang salarin sa pagkamatay ng kanyang ama, wala sa estado ng pagkahalimaw ang mga nasa loob ng kubo, kaya hindi niya ito matutukoy. Kinakalkula niya sa kanyang isipan kung sino ang binatang aswang na sumalakay sa kanya noon at kung may koneksyon ba ito sa pamilya ni Mang Ato. Hindi na noon nagawang hanapin pa ni Lolo Dencio ang medalyon na pagmamay-ari ng kanyang ama sa bahay ng matandang si Mang Ato.
dahil lumalalim na ang gabi at magiging delikado kung magtatagal pa siya roon. Hindi pa siya masyadong malakas para labanan ng 5 nilalang na naroroon sa loob ng kubo, kahit bitbit niya ang sandata ng yumao niyang ama. Tahimik niyang nilikas ang kubo at sakahan ng pinya na hindi napapansin ng mga kaanak ng mag-asawang matanda. Dumiretso siya sa kapilya, kahit na nakasukbit sa kanyang bewang ang mahabang sundang na hindi naman ikinagulat ng mga nakikiramay, dahil pangkaraniwan na lang ang ganoon na magdala ng matalim na bagay ang mga tao, sapagkat karamihan sa mga taga-baryo ay mga magsasaka. Nagkataon na naroon ang kanilang punong kapitan at palihim niyang sasabihin dito ang tungkol sa kanyang nasaksihan. Ngunit akmang lalapitan na niya ang kapitan del baryo, ay napansin niya na wala doon ang kanyang nanay Saling. Inilibot niya ang paningin sa bawat sulok ng kapilya, pero hindi niya ito makita. Mas kinilabutan siya na pati si Namang Ato at ang kanyang asawa ay wala rin doon. Nilapitan niya ang isang matandang babae na madalas kaututan dila ng kanyang nanay para tanungin kung nasaan ito. Ani umano ng matanda ay nagpaalam ito na uuwi saglit para tignan ang aking lolo, dahil bigla na lamang siyang nawala sa burol ng walang paalam. At dahil hindi ganoon kalayo ang kapilya sa kanilang bahay, ay naglakas loob umuwi mag-isa ang ginang. Tinanong din ni lolo ang matanda kung umuwi na daw si Namang Ato at kanyang asawa. Ngunit sinabi na lamang ng matandang babae na hindi niya alam. Bigla lamang umalis ang mag-asawa nang umuwi ang kanyang nanay. Doon pa lang ay kinutuban ng aking lolo Densyo na nasa panganib ang ilaw ng tahanan. Halos liparin na ni lolo ang daan pa uwi sa kanila dahil hindi na siya mapalagay. Natatakot siya na baka sinundan ng mag-asawa ang kanyang nanay Saling at doon isagawa ang masamang balak. Sir Eric, nang makarating noon ang aking lolo sa tapat ng kanilang munting tahanan, ay masama ang ihip ng hangin nang dumampi sa kanyang balat. Isang nakakabinging sigaw ang namutawi kay Lolo Densyo nang makapasok siya sa kubo, dahil wala ng buhay nang madatnan niya ang kanyang ina. Hawak nito ang puting sobre na naglalaman ng salaping papel na may bahid pa ng dugo. Kalunos-lunos ang sinapit ng ginang dahil nasawi ito sa malupit na kamatayan. Nakaluwa ang dalawang mata at laslas ang lalamunan. Binutas ang sikmura at kinalkalang lamang loob at nawawala ang atay at puso. Tila pinagkaitan ng langit at lupa ang aking lolo dahil parehong nawala ang mga mahal niya sa buhay. Puot at galit ang nag-uumapaw sa kanyang kamalayan na ipaghiganti ang kanyang inang nasawi sa kamay ng mga halimaw. Sa puntong yun, wala nang dapat imbestigahan kung sino ang salarin dahil solido na ang kanyang kasagutan na si Mang Ato ang tunay na may sala. Binuhat niya ang labi ng kanyang nanay patungong kapilya. Tanging galit ang umiiral sa buo niyang katawan. Nagulantang ang mga tao sa kapilya nang makita nila ang aking lolo na kalong-kalong sa kanyang mga bisig ang bangkay ng kanyang butihing ina. Isiniwalat niya ang tungkol sa mga nasaksihan niya sa lihim ng pribadong sinasakupan ni Mang Ato, na hindi lang ito basta imbakan ng mga pinya, kundi nagsisilbing katayan ng mga tao. Hindi rin siya nag-alangan na sabihin na si Mang Ato at ang kanyang asawa ang kumitil sa buhay ng kanyang ina, kahit na hindi niya ito aktwal na nakita. Sa galit ng punong kapitan, ay itinipon niya ang buong kawani at matatandang kalalakihan. Naiwan sa kapilya ang kababaihan para magbantay sa burol ng nanay ni Lolo Densyo. Nabuo ang isang malaking pangkat
na pinamumunuan ni Kapitan at ni Lolo. Nalusubin ang bahay ni Mang Ato, bitbit ang mga matutulis na sandata. Walang kaalam-alamang may-ari ng sakahan ng pinya na natuklasan ni Lolo Densyo ang lihim nilang pagkatao at ang sikreto ng malaking kubo sa dulo ng sakahan, malapit sa may ilog. Noong makarating ang kanilang pangkat sa mismong tapat ng bahay ng mag-asawa, ay nagawa pa silang harapin ni Mang Ato. Nagtanong ang matanda kung ano ang dahilan ng kanilang paglusob. At mismo ang aking lolo ang sumagot sa kanyang tanong, na labis na ikinabahala nito. Hindi na nakapagtimpi si Lolo Densyo at agad na hinataw ng latigo ang matanda at umangil ito ng malakas, sabay takbo papasok sa loob ng kanilang bahay. Sumigaw ito na tila nagbibigay sinyales sa kanyang mga kaanak. Sa pag-atungal pa lang ng matanda, ay nabisto na ang tunay na katauhan nito dahil sa kakaibang tinig na lumalabas sa kanyang bibig, buhat ng lumapat ang sagradong latigo. Hinati nila ang pangkat sa dalawang grupo at mabilis na kumilos sa kaliwat kanang direksyon para tugisin ang buong pamilya ni Mang Ato. Dumating sa punto na narinig nila ang pag-start ng makina sa bangka na halatang tatakas ang mga ito. Noong makarating ang isang grupo sa kinabibilangan ni Lolo, ay tumambad sa kanilang harapan ang isang mabagsik na halimaw na minsan na niyang nakita sa dilim. At ito nga ang nilalang na pumutol sa ulo ng kanyang tatay Gimo na walang iba kundi si Mang Ato. Tinungo naman ng grupo ni Kapitan ang kubo na nagsisilbing imbakan. Ngunit hindi sila natuloy doon dahil nakatuon ang kanilang atensyon sa mga kaanak ni Mang Ato na nakasampa na sa malaking bangka kasama ang may bahay nito. Sa kasamaang palad ay hindi ito inabutan ng pangkat ni Kapitan dahil tuluyan ng umaandarang bangkang dimotor at mabilis na tumakbo papalayo sa malapad na ilog. Hindi nila magawang sundan ng mga ito dahil wala namang ibang bangka na nasa pangpang. Mag-isang naiwan si Mang Ato at hinaharap nito ang pangkat ni Lolo Densyo. Pinalibutan ng kalalakihan ng matandang lalaki na nasa estado ng pagkahalimaw at walang balak na patakasin ito. Sa tindi ng galit ng aking lolo, ay walang tigil niyang pinaghahataw ng buntot pagi ang mabagsik na halimaw at desididong puksain ito sa brutal na paraan upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Naging bihado ang matandang aswang sa dami ng kalalakihan na puro armado ng matatalas na sundang. Mas nakadama pa ng matinding tensyon ng nilalang na lumapit ang pangkat ni Kapitan. Sir Eric, tila sinisingil ng karma noon si Mang Ato dahil sa galit ng mga taga-baryo, lalo na ang puot na sumiklab sa puso ni Lolo Densyo. Halos hindi mabilang na paglatay ng latigo ang lumapat sa katawan ng halimaw. Maging ang mga kalalakihan ay walang habas siyang pinagtataga. Nagkagutay-gutay ang bawat laman na dumikit sa buto ng aswang sa tindi ng mga pinsala na humantong sa kanyang kamatayan. Dahil sa bugso ng paghihiganti ng aking lolo, ay hindi siya nakontento sa brutal na pagkasawi nito, sapagkat pinugutan pa rin niya ito ng ulo. Matapos masawi ni Mang Ato ay pinasok ni Lolo ang bahay nito at hinalungkat ang mga gamit. Nagbabakasakali siya na makita sa loob ng tahanan ng matanda ang medalyon ng kanyang tatay Gimo. At hindi nga siya nabigo dahil nakita niya ito sa lumang aparador sa silid mismo ng mag-asawang aswang. Nagimbal noon sina Kapitan at mga kalalakihan ng pasukin ng imbakang kubo, sapagkat tumambad sa kanila ang chap-chap na sariwang buto ng mga tao at dalawang malaking styro chest na naglalaman ng sariwang mga lamang loob at karne ng tao. Sir Eric, matapos ang engkwentrong yun at muling mabawi ni Lolo Densyo ang medalyon, ay walang alinlangan nilang sinunog ang bahay
at ang kubo na nagsisilbing katayan ng mga tao. Nilagay nila sa nasunog na bahay ang bangkay ni Mang Ato para masama itong matupok at hindi na muling bumalik pa ang asawa at mga kaanak nito na nagmula pa sa panay. Subalit pala isipan pa rin sa aking lolo kung sino ang binatang aswang na pinatay ng kanyang yumaong ama at bakit ito tinawag na apo ng matandang aswang. Ang palaisipan na yon ay hindi mahalaga pa sa kanya dahil patay na ang nilalang na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Hindi man nila nalipol lahat ang mga nilalang na naroon sa sakahan ng pinya, ay tagumpay naman silang nakabalik sa kapilya matapos ang nakakagimbal na pangyayari sa kanilang kasaysayan na nakaengkwentro ang isang mabalasik na halimaw na kanilang napaslang. Matapos ang masalimuot na burol ng mga magulang ng aking lolo na maihatid sa huling hantungan ng kanilang mga labi, ay nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Masakit para sa kanya ang pagkawala ng 2 tao na mahalagang parte sa kanyang buhay. Nagsimula na siya sa panggagamot, sa simpleng pamamaraan sa mga taga-baryo. Ngunit ang lahat ng kanyang kinikita ay napupunta lamang sa alak. Tanging ang alak lamang ang nagbibigay ginhawa na makalimutan niya ang masaklap na alaala na tila bumangungot para sa kanyang pagkatao. Hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang nagpapakalunod sa alak at napapabayaan ng sarili, dahilan para mawalan siya ng gana sa panggagamot. Araw-araw siyang lasing at palaging nakakulong sa loob ng bahay. Subalit nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang dalaga na galing pangbayan, kasama ang mga magulang nito, para magpagamot na pinaglaruan ng lamang lupa. Ang hinahanap nilang manggagamot ay ang kanyang yumaong tatay. At ang pamilyang ito ay walang iba kundi ang minsan ng ginamot ng kanyang tatay Gimo noong ito'y nabubuhay pa. Nahumaling ang aking lolo sa dalaga na mas bata lang ng ilang taon sa kanya. Ngunit hindi malawak ang kanyang kaalaman sa pagdating sa mga itim na elemento. At dahil tinatangan na niya ang medalyon at ang lihim na aklat ng karunungan sa pagiging albularyo, ay kinabisado niya ito sa maiikling sandali para mabigyan ng lunas ang pinaglaruan ng taong lipod o lamang lupa. May natutunan din siya sa kanyang nanay sa pamamagitan ng santigwar, na isa sa pamamaraan ng panggagamot sa mga pinaglalaruan ng mga engkanto. Gamit lamang ang mangkok, tubig at kandila. Matapos niyang santigwari ng dalaga, ay wala siyang kasiguraduhan na gagaling ito. Pinagdarasal na lamang niya na gumaling ito. Gayunpaman, malugod na nagpasalamat sa kanya ang mga magulang ng dalaga at inabutan siya ng salapi bilang kabayaran. Pero hindi niya ito tinanggap. Sir Eric, kwento pa ng aking mga magulang, sa mga sumunod raw na linggo ay muling bumalik ang dalaga at personal na nagpasalamat sa aking lolo. Noong araw na yon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Nagawang baguhin ni Lolo Dencio ang kanyang sarili at huminto na sa pag-iinom ng alak para manumbalik ang dating ayos na pangangatawan. Inalagaan niya ang kanyang sarili at pag-focus sa panggagamot. Pinag-aralan niya ang aklat ng karunungan na maging isang magaling na albularyo. Dumating sa punto na binibisita na ni Lolo ang dalaga sa kanilang bahay. At gayon din ito sa kanya. Ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. At ang babaeng ito ay walang iba kundi ang aking lola, na ina naman ng aking nanay. Si Lola ang dahilan kung bakit nagawang magbago ni Lolo Dencio. Ang wagas at tapat na pag-ibig ang nagbigay daan para bigyan ni Lolo ng magandang direksyon ng kanyang sarili sa panggagamot
at maging isang ganap na albularyo. Sa kapanahunan ng aking lolo ay naging tanyag ang kanyang pangalan bilang isang magaling na albularyo sa Aklan. Marami siyang napagaling na may malalalim na karamdaman na hindi kayang lunasan ng mga bihasang doktor. Hindi lang sa panggagamot magaling si Lolo Densyo. Ilang beses pa siya umano nakaengkwentro ng mga dayuhang nilalang na nagbibigay ng sigalot sa kanilang lugar. Ang kanyang pangalan ay namayagpag sa buong Aklan at naging matunog sa bahaging Kabisayaan. Walang tigil sa panggagamot ang aking lolo, kahit ganap na niyang asawa noon si Lola. At maging sa modernong panahon na malaki na ang kanilang mga anak, ay naging bahagi na ni Lolo Densyo ang pagiging isang mahusay na albularyo. Sir Eric, hanggang dito na lamang po ang aking kwento patungkol sa naging talambuhay ng aking lolo na minsay naging isang lasinggerong manggagamot sa aming lugar sa Aklan. Ang kanyang husay sa ganitong larangan ay namana naman ng aking nanay. Salamat pala Sir Eric, dahil isa po ako sa napili ninyo na isabuhay ang naging karanasan ni Lolo sa inyong programa. Sana marami pa kayong maibahaging mga kwento na kapupulutan ng aral. Lubos na nagpapasalamat, ang inyong